Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa mga kamaster no, sa Valenzuela. So meron po tayo itong refrigerator na natak ay Samsung digital inverter. Ito po ay isang taon pa lamang pero hindi na lumalamig. Kung ating mapapansin, sa loob ng isang taon ay napakabilis magkaroon ng leak dito sa kanyang connection. Ayan, no, kung nasaan po yung langis, nandun po yung leak. Ayan, so kapag mayroong indication ng langis no para sa ating mga kababayan na customer, kapag kayo may refrigerator, buksan niyo lamang po yung yung takip dito sa likod, then kapain niyo po yung mga yung mga dugtungan kagaya po nito. Ito po ay copper. Ito naman po ay kulay yung kulay ng copper ay talagang nananatili, pero dito ay itim na kasama na ho yung langis. So kapag kaganyan, kahit hindi ho kayo technician, ay malalaman nyo na merong tagas o may leak ang ating refrigerant. Okay, yan, ganoon lamang ho kasimple mga kamaster no. Kapag asan po yung sign ng langis, nandun po yung nandun po yung leak. Ayan. Then syempre kung kayo ay nagmamay-ari ng refrigerator, kailangan din talaga linisin nyo rin po yung inyong condenser. Ayan po, sobrang dumi po. Kawawa naman yung ating condenser mga kamaster. Yun. Barado na ho. Ayan o. So hindi na ho, posibleng hindi na nakaka-circulate ng maayos yung ating condensing fan. Ito, yung ating condensing fan, yung cooling fan ng ating condenser, dahil nga po sa barado na yung ating condenser. Ang problema po niyan, posibleng maapektuhan po ang ating compressor. Tama sabi mo. Kasi pag barado na po yan, ang mangyayari po dyan, syempre, magkakaroon ng epekto yan sa ating compressor. Nahihirapan po ang ating compressor na makapag-pump ng maayos ng refrigerant throughout the system. Kaya nangyayari, posibleng magkaroon ng high pressure, high temperature, kung saan posibleng magkaroon ng leak sa ating mga connection. Kasi syempre, hindi na makahinga, hindi na makabuma ng maayos yung compressor, kaya mag-high pressure, mag-high temperature, to the point na minsan mamamatay. Okay, kaya ang reklamo ni ma'am, hindi na masyadong lumalamig dahil nga po sa nagkaroon po ng leak dito sa ating filter dryer. Okay, paalala sa mga minamahal nating customer, kapag kayo ay may mga refrigerator, ulitin ko, kaya nyo i-check yung inyong refrigerator sa pamamagitan ng visual check lamang. Kapag may nakita kayong sign ng langis sa mga dugtungan, 100% nandun po yung leak mga kamaster. Okay? Pinaghandaan ko na yan. So ay mga kamaster no, obserbahan po natin yung galaw ng ating compressor no. Ayan no. So gumagana yung ating unit, kakasaksak lamang po natin. Tingnan po natin yung galaw ng ating compressor. Operational naman po siya. Ayan. Wala naman po tayo nakitang error. The same time, steady naman ho yung ating ilaw. So meaning walang error sa ating system. Ngayon, dito po tayo dumako sa ating compressor. Tingnan po natin, obserbahan natin. Although may nakita na tayong problema, may refrigerant leak po ito. So tingnan po natin yung galaw ng ating compressor. Oh no! Bakit ganyan ka, master? Tila yata parang nagha-high ampere ang ating compressor. Anong dahilan yan? Yun no. So, yan ibig sabihin, kapag barado po ang ating condensing unit, okay, yung coil ng ating condenser, magre-reflect po yan sa ating compressor. Tama sabi mo. Yung dumi ho, napakadami ho. Kasi marami ho mga aso dito sa loob ng bahay ni Madam. Okay, almost 4 yata. So linisin po muna natin yung ating condensing unit mga kamaster ha. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Wow naman! Wow! Okay, so pagkatapos po nating malinisan, okay na po yan. Ang gagawin po natin ay papaandarin muna ulit natin siya. Ayan, bismillah. Ayun, na. Saksak na, tingnan natin. Ayun, so gumana ng ating compressor. Titingnan natin ngayon mga kamaster kung magha-high ampere pa siya. Ayan, since na okay na yung ating compressor, kung yung ating condensing, yung ating condenser nalinisan na natin, dapat hindi na po siya mag-high ampere. So tingnan natin. Obserbahan po natin, insya-Allah.
Kasi kapag halimbawa nag-high ampere pa siya, ibig sabihin may problema na talaga ang ating compressor mga kamaster. Ganun lamang ho, kasimple. Tama sabi mo. Tubig lang siya, tubig ka? Yung papipitin, ha? Yung papipitin, ha? 2,000 years later. So ayun mga kamaster, kung ating makikita, no, medyo mahaba-habang oras na ho ang ating inantay. So hindi na po siya nag-high ampere. Okay? Alhamdulillah, dahil po dun sa kanyang pagkakabara ng ating condensing unit ay talaga nag-high ampere po yung ating compressor. So ang gagawin po natin dito, syempre magre-reprocess na ho tayo. Pero syempre, tatanungin po natin yung ating minamahal na customer kung ipapa-reprocess nila sa atin, dahil nga po ito ay 1 taon pa lamang, ay under warranty pa ho yung compressor. Kasi pagka ginalaw ko na ho ito, automatically po ay mabuvoid na ho yung warranty ng compressor. So ganoon po dapat ang ating ginagawa. Tinatanong muna natin ang ating customer kung sa atin ipapa-reprocess or sa service center mga kamaster. Ang mahalaga dito, nalaman natin kung anong problema mga kamaster. Okay. Okay, so 1:05 na ng hapon. So, napag-desisyon na ng ating minamahal na customer na sa atin nilang ipa-reprocess kasi nga, nagbigay na yata ng quotation yung Samsung. Nagbigay na ba, ma'am? Medyo mas mataas ba? Mas mataas. Ayun, so, yun nga, mas mataas po yung quotation ng Samsung kumpara mo kay Kamaster. Tapos, yun nga, napag-desisyon na po nila na sa atin na lang po ipapa-reprocess yung unit na ito. At okay na, alhamdulillah, okay na po ito. So, meron tayong nakukuhang 1.5 amperes. Wow naman! Wow! So 1.5 amperes po ang ating amperahe. Mga kamaster ha, okay na po ito. Kunin po natin ang yan, cylinder head, high head temperature 129 degrees Fahrenheit. So okay na po ito. Ayan o. Ayan. So nagkaroon lamang ho ng leak dito sa ating filter dryer. Asan na ba yun? Ayan. Ayan. Okay, tapos madumi na ho yung ating condensing unit, kaya po talaga nagha-high ampere yung ating system at namamatay. Okay? Na tumitirik po yung ating compressor dahil nga po doon sa ating condensing unit. So okay na po ito mga kamaster, no? Sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kabalit technician na kapag kayo naka-encounter ng mahina na ang lamig, i-check nyo po muna yung mga filter dryer, yung mga connection, kung may mga senyalis ng langis. Kasi pag may mga senyalis ng langis, yung mga connection, ibig sabihin, may leak po ang ating system. At the same time, wala na po siyang refrigerant o bawas na bawas ang ating refrigerant. At saka yung condensing unit natin, kailangan nalilinis po yun mga kamaster. Okay, so ang tanong, bakit nag-high ampere ay dahil po yun dun sa maruming condensing unit mga kamaster. Wala naman po tayo nakitang error dito sa kanyang inverter board mga kamaster. Okay, so 1 taon pa lang, nagkaroon na ng leak sa filter dryer. So nakakalungkot. Okay, nakakalungkot. Pero alhamdulillah, nasolusyonan na po natin siya ngayon. Okay, so 1.5 amperes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.